nag-enroll doon sa principal. Uh, parang late tayo sa curricula natin. Taga Maynila eh. Grade 5 pala, tinake up na yung mga tinuturo. Ang galing ko na mag-English na grade 6 ako. Advance ko kasi ang aral sa Maynila sa public school ng araw. Kaya maraming nag-ano lang sa public school na ako. At saka madali ko kasi pumasok. Pag sa graduate ko sa Maynila. Oo. Magkakilala pa kami sa Miss pa siya noong grade 6 kami. Ngayon Mrs. na siya siyempre. At may mga apo na siya. May mga anak na sa Middle East na nag-board. So, yun nga, basta nung high school, pinalik pinalik sa Maynila. Kasi nga, sabi nga ng nanay ko, hindi ako nag-enroll doon. Tapos sabi niya, baka mahirapan ako pag high school. So, yun na nga, nung from Mandaluyong to Manila, nahirapan talaga akong i-transfer. Kasi hindi ako graduate ng Maynila. Kasi ang tinatanggap lang nila, Manila graduates. Kung pa gusto mong pumasok sa mga high school sa Maynila, kung gusto mong pumasok sa Mapa, Manila Science, Ramon Magsaysay, Namansenya, kailangan graduate ka ng ano. Ang nilagay ako sa waiting list. Oo. Ang sama ng loob ko noon. Tapos nakita ko yung mga classmates ko ng grade 5 nandun. Kilala pa naman nila ako eh. Tapos sabi siya, bakit ka umalis ka? Sabi ko, hindi pa ito yung bahay. So, naano ko na, parang, hindi ba ako na-depress? Parang nalungkot ako. Kasi sabi ko, kabarkada ko ito ng grade 5. Tapos ngayon, nasa waiting list ako, nag-iintay ako. Ilagay muna ako sa section 2. Yung first 2 grading periods, diba 6 yan? Nilagay mo na ako sa section 2, then afterwards, nung third na, nilipat na ako sa section 1. Ewan ko, ino-observahan ba ako or what? Kasi inaano naman nila is, from grade 1 to, hindi kasi ako nag-grade 1. Hindi ako nag-grade 1. Ay, from grade 1 to, doon ako sa nasa Maynila. So, at plus, yung tita ko, nagtuturo doon. Hindi, kaibigan ng tita ko na rin. Nagtuturo doon. So siya yung nag-arrange na matagap ako sa school. Kasi gusto ko mag-aral doon sa Maynila talaga. Kasi gusto ko yung school. So, malaking pagkakaiba. So much more sa mga liblib na po sa probinsya, na walang gamit ang mga teacher. So, late din ang curriculum nila. Pero ngayon, sabi na nag-deteriorate na ngayon yung quality of education natin. I do remember grade 2, grade 3 na may mga English book na kami hindi nabasa. Kaya nung grade 6 ako nalipat ako, nagulat yung teacher ko sa English. Mga klase ko. Parang hirap. Kaya ako petik lang ako ng grade 6. Tapos bigla ako ng special award, academic excellence daw. Kuno. So yung teacher na yan, isa naging friends kami. Promise ko sa kanya, magkikita kami pag uwi ko. Sa Santa Rosa siya nakatira sa Laguna. So hanggang hindi ko pa siya kinukontak. Hindi ko siya, paano kaya isisingit at paano ko siya makikita. Tapos marami siyang sinabi ko nasa na yung mga classmates ko elementary, pero hindi ko sila natatandaan masyado kasi nga 1 year na ako nag-aral sa Plainview. Wala na yata yung eskwela ko doon. Parang in-absorb siya ng result maubay sa Mandaluyong. Anyway, so ayan, naka 2 hours na po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga tumambay dito at maraming salamat po sa nakipagkwentuhan at nakikinig sa mga kwento ko na wala namang So, salamat po and alam ko gabi na dyan. So, enjoy the rest of your evening guys. Ingat kayo. Huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng mga biyaya tinatanggap natin sa araw-araw at magpasalamat tayo at kinabayan tayo bago tayo matulog. Salamat sa inyo. Salamat sa mga suporta ninyo. Maraming salamat po. Hindi ko na iisa-isay na. So,